Rinig na rinig ni Sandra ang mga bulong-bulungan ng ibang kasamahan nila. Nahalatang hindi gusto ng mga ito si Natasha. Sa mga pinagsasabi nila, halata na hindi nila gusto ang babae dahil sa masasamang sinasabi nila. Natahimik naman ito nang mapagtantong naririnig niya ang mga usapan ng mga ito. Nakita malamang ng mga ito ang pag-aalala ni Thea sa kanya. Kaya ganoon sila mag-react nang makitang nakarinig siya. Pero yung totoo ay nag-e-enjoy siyang makinig. Miss Sandra, pasensya na. Narinig niyo pa. Pagpapaumanhin ng isa, pero ngumiti lamang siya. Mabuti na yung gano'n ang naririnig niya. Boyfriend niyo po ba, Miss Sandra? Tanong ni Tala na nasa kabilang mesa na tinuro pa si Sam. Naghahanda na rin kasi ang iba pa para mag-agahan. No, hindi kami gano'n. Ako nga pala si Sam, her best friend. Pagpapakilala ni Sam sa kanila. Doon nga sanang tuloy namin kaso alam niyo ba na masyadong mahina to si... Aray, ang sakit nun ah. Reklamo ni Sam nang sikuhin siya ni Sandra. Natawa naman ang mga kasamahan nila. Gumagana talaga ang pagiging madaldal ni Sam, lalo na't malungkot ito. Well, alam naman niya ang dahilan, pero at least, hindi nagbago ang tingin nito sa kanya. They're still the same after the dramas they've acted a while ago. Nagiging madaldal lang ito kapag may pinagdaraanan because they know how silent Sam was when they're together with her friends. Ayaw magsalita pero hindi naman umaangal. Alam nyo, bagay kayo. Dagdag ni Mika na kinikilig pa. Maganda si Sandra at gwapo si Sam. They meant for each other. Ma'am Sandra, kung ayaw niyo po kay Sam, pwedeng akin na lang po siya. Dagdag nito na kunwari kinikilig pa. Hindi kami bagay niyan. May sakit yan sa ulo, ako wala. Pwedeng iyong-iyo na siya. Sagot ni Sandra. Sabay mo pang asar pero nakangiti na tumingin kay Sam. Grabe to ah, ang sakit nun. Diba mas maganda kung ganitong mukhang mapapangasawa mo? Kasi gwapo. Siguradong magaganda ang mga lahi. Pinapamigay na ako sa'yo nga ako mas bagay. Diba? Wika nito na nakatingin pa sa mga kasamahan nila na gustong sumang-ayon sa kanya. Sumang-ayon rin naman ang iba at nakangiting tumango-tango si Sam. Kita mo? Karamihan na mismo nagsabi na bagay tayo. Dagdag nito. Siniko naman niya ito. Saka naman natawa ang binata. Miss Sandra, kapag nanligaw siya, sasagutin mo ba? Natahimik ang lahat na hinihintay ang sagot niya. Napangiti lang siya at tumingin kay Sam. Kung noon lang ito umamin, baka sinagot na niya. Pero iba na yung nararamdaman niya ngayon. Hindi nahihigit pa sa pagkakaibigan yon. Sam was a good guy, and she never dreamed of losing him. He's the best guy for her, followed by her father. Napakaswerte niya dahil dumating si Sam sa buhay niya. May tuturing na niya itong knight in shining armor. Tagal niyang mag-oo. Nakakainip, di ba? Sagot ni Sam, pero hindi pa si Sandra nagsalita. Pero sasagutin mo talaga, Miss Sandra? Oo, ang sagot niyan. Kung pwede nga, pakasalan ko na agad eh. Birong dagdag pa ni Sam. Puro tuksuhan naman ang natatanggap ni Sandra. Natawa na lang siya sa kanginusuan si Sam. Kahit ano na lang talaga ang sinasabi nito. Pero masaya siya dahil hindi nagbago si Sam sa kanya. Sa kabila ng mga sinabi niya rito kanina, he still acts like the old Sam na pinaka-the best friend niya sa lahat. Pero mas maganda naman kapag may kaibigan, di ba? Friends can be lovers, but ex-lovers cannot be friends. We're friends, and losing him yun ang hindi ko pinangarap. Kaya ayoko mawala siya sa buhay ko. Sagot ni Sandra. Natahimik naman ang iba na kunwari nag-iisip sa kakinikilig pa. Sino namang may sabi na hihiwalayan kita? Ang mukhang to ba mahilig manakit ng babae? Turo ni Sam habang tinuro ang sarili sa mga kasamahan nila. Umiling naman ang iba. See? Loyal ako eh, di ba? Wika nito na kunwari naghahakot pa ng mga tagasunod sa kanya. Natawa na lang si Sandra sa kaumiling. Tumahimik ka na nga, kahit ano na lang sinasabi mo. Sita niya kay Sam, kaya tumahimik naman ito at natawa pa sa ginawa. Tumatawa ka pa talaga ha? Dagdag niya. Pinindot naman ni Sam ang ilong niya na pinakaayaw niyang gawin sa kanya. Kaya siniko na naman niya ito, pero tinawanan lang siya ng lalaki. Ang cute mo. Dagdag nito, saka hindi tinigilan ang pisngi niya. Tumigil lang ito nang may tumikim sa likod nila. Si Grayson, kasama si Thea. Tumahimik naman sila saka tumayo si Sam at hinawakan ng kamay ni Sandra para tumayo rin. Ilipat tayo dun sa kabila. Wika ni Sam. Hindi naman tumanggi si Sandra
at sumunod lang sa kaibigan. Sumabay sila sa kinuupuan nila Tala at Mika. Handa na ang agahan natin! Anunsyo ng team manager sa HR department nila. At kasunod sa kanya ay ang mga team members nito na dala-dala ang mga pagkain. Puro sariwa ang mga ito kaya siguradong masarap. Parang nagutom lalo si Sandra nang maamoy ang pagkain. Na-miss niya ang lutong ganito. Naalala na naman niya yung panahon na naligaw sila ni Grayson at kumain sila sa tindahan ng ginang na sobrang sarap. Na-miss niyang kumain ng kakanin. Pagkatapos ihanda iyon ay nag-agahan na sila. Sinimulan niyon ang pagdarasal na pinangunahan ni Mrs. Madrid. What kind of food is this? Are you sure you all gonna eat this? Wika ni Thea. Narinig ng karamihan. I cannot eat this, Sunny. Can we look for some nearby restaurant or some foods? I am allergic to seafood, Sunny. Maarting tanong nito. Saan naman siya hanap ng restaurant sa gitna ng gubat at dagat? Bulong ni Tala. Nagtawa na naman ang mga kasamahan niya ng mahina. Natawa na rin siya saka tumingin kay Thea. Huwag ka nang magreklamo, Iha. Pasalamat ka nga at pinapakain ka pa namin. Wala ka namang budget dito. Para sa amin to. Araw namin to. Kaya kung anong ihahanda namin, kumain ka. Hindi kami pumunta rito para kumain ng masarap. Marunong kang rumispeto sa pagkain na nasa harapan mo. Biyaya yan ng Panginoon. Marunong kang makontento sa kung anong nasa harapan mo. Paninirmo ni Mrs. Madrid. Yumuko naman ang babae na parang napahiya sa sinabi ng ginang. Iyan kasi, reklamo ng reklamo, napagalitan tuloy. Bulong ni Mika at nagtawa na naman ang nakarinig. Lumingon naman sa kanila ang nasa kabilang mesa. Salamat po sa pagkain. Ang sarap po, sobrang sarap. Sigaw ni Jenny na sigurado narinig ng lahat. Tumawa naman ang iba. Masaya nila ang pinagsaluhan ng pagkain na hinihanda. Grayson just stay silent. Hindi nagsalita at hinayaan lang si Thea. Busog na ako. Wika ni Sandra. Binigyan naman siya ng tubig ni Sam. Salamat. Pagkatapos magligpit ay nagkanya-kanya na sila. Ang iba ay tumungo para maligo sa dagat. Hindi pa masyadong mainit kaya masarap maligo. Sam, kapag ba tinanggal ko ang benda, hindi na tulalala? Gusto kong maligo eh. Sambit ni Sandra kay Sam na kumuha rin ng gamit sa bag nito. Nagdala rin ito ng mga gamit malamang dahil alam niyang mamayang hapon pa sila uuwi. Marami pang activities na gagawin ng mga empleyado at gusto ni Sandra ang sumali. Ngunit mukhang hindi pa naman magaling ang sugat niya na natamo niya kahapon ng umaga. Pwede ka naman maligo, huwag mo lang masyadong ibabad sa tubig. Maalat pa naman ang dagat. Alalayan na lang kita. Hindi na ba masyadong masakit ilakad? Hindi naman, medyo okay na ang paa ko. Saka gusto kong sumali sa mga activities eh. Sayang naman ang pagdala nila sa akin dito kung hindi ako sasali sa mga activities nila. Malungkot na wika niya. Saka nakangusong humarap kay Sam. Kunwari ay batang gustong payagan ng magulang na maligo sa ulan. Natawa naman ang huli at pinitik ang noo niya. Gagamutin natin yan. Lagyan natin ng ointment para pwede ka nang maligo. Nagliwanag naman ang mukha ng dalaga. Sam was indeed a very supportive friend. Ginamot na muna nito ang sugat niya, saka hindi na nilagyan ng benda at ointment na lang nilagay. Pagkatapos ay nagbihis sila ng pampaligo. Buti na lamang at handang-handa si Manang. Andun lahat ng kakailanganin niya. Suot niya ang two-piece bathing suit at blazer jacket, saka flip-flops at sarong. Siya na ang lumapit kay Sam na nakaupo sa upuang naroon na hinihintay siya. Sa wakas, makakasali na rin siya sa activities ng iba. Nabasa niya kasi kanina sa isang pad sa mesa na may mga activities na sa beach gagawin pagkatapos nilang kumain. Masyado ka naman yatang nagpapaganda. Baka mainlove ako lalo niyan. Wika naman ni Sam. Siniko naman niya ito sa kainirapan. Biro lang, ang seryoso mo. Tara, nandoon na sila. Anyaya nito. Saka naman sumabay na kay Sandra. Napansin naman sila ng iba nang lumabas sila sa kakahuyan. Medyo distansya kasi sa dagat ang pwesto nila. Kaya kumuha yung iba pa sa kanila at lumapit naman sila. Halos nakatingin ang lahat sa kanila. Hindi naman dahil sa itsura ni Sandra. Dahil halos lahat naman ng nandoon ay nakapang swimming wear. Pwera na lang kay Sam na tinanggal ang damit at pambaba ang iniwan. Ang gwapo ko daw. Mahinang sambit nito. Kaya natawa na lamang siya sa kasiniko ito. Ang hangin mo talaga. Miss Sandra, ang ganda mo. Puri ng iba sa kanya.
Ngumiti lang siya bilang tugon. Umakbay naman si Sam sa kanya at lumapit sa ibang kasamahan nila. Ano bang activities natin ngayon? Tanong ni Sam. Tumaas naman ang kilay ni Sandra sa tanong nito. Kasali ka ba? Nangaasar na tanong ng dalaga. Mrs. Beautiful, kasali naman ako sa gagawin nila, di ba? Tanong niya kay Mrs. Madrid. Ngumisi naman ang ginang saka tumango. Wow, grabe! Ang lakas talaga ng dulot nito. See? Natatawang wika ni Sam, saka sumali na sa nagkukumpulan. Hindi naman maiwasan ni Sandra na tumingin sa gawin ni Grayson at Thea. Nakaupo lang ito sa hindi masyadong mainit na parte ng beach at nakatingin sa kanila. Maganda ang babae sa suot nitong two-piece na sobrang hapit sa katawan. Hindi hamak naman na mas maganda ang katawan ko yan. Naisip niya, saka sinaway ang sarili sa naisip. Sir Grayson, magsisimula na po ang volleyball. Sumali na po kayo. Tawag ng isa sa mga empleyado nila. Tumango naman si Grayson, saka tumingin kay Thea. Dito ka lang, babalik lang ako pagkatapos. No way! Sasama ako. Kaya ko naman maglaro eh. I don't want to sit here doing nothing. Wika nito. Saka nauna nang tumayo at lumapit sa kanila. Napailing na lamang si Grayson. Kung hindi lang sana ito dumating, hindi niya kailangan problemahin ito. Hindi rin naman niya pwedeng iwan dahil mabilis itong makahanap ng away dahil sa bunganga nito. Tumayo na lang din ang binata at sumunod rito na naglakad palapit sa kasamahan nila. Lalong uminit ang ulo niya nang makita si Sandra at Sam nagtatawanan kasama pang iba nilang kasamahan. Sa kalagitnaan ng larong volleyball ay biglang napatigil ang lahat ng sumigaw si Sam dahil sa nakitang pagdurugo ng sugat ni Sandra sa paa. Halos maiyak naman si Sandra sa sakit ng sugat niya. Natamaan kasi yun ng bato at umuwang ang benda, kaya dumikit ang mga buhangin, kaya sobrang hapdi. Mahigpit siyang kumapit kay Sam habang binaba siya nito sa pagkakabuhat. Sinuri muna ni Sam ang sugat niya. Let me take you to the tent. Lilinisin natin yung sugat mo. Sagot nito. Saka akmang kakargahin si Sandra nang magsalita si Grayson sa likod nila. Ituloy natin ang laro. Hindi naman siguro siya mawawala sa simpleng sugat lang. Galit na wika ng binata. Hindi alam ni Sandra kung anong gagawin o sasabihin. Basta na lang tumulo ang mga luha niya. Siguro'y dahil iyon sa sobrang sakit ng sugat niya o dahil sa sinabi ni Grayson. Sam, ituloy niyo na lang. Ayos lang ako. Mahinang sambit ng dalaga habang tumutulo ang mga luha niya. Ang iba naman ay naaawang tumingin sa kanya. Ang hina-hina mo, Sandra. Naisaisip niya at pilit pinipigilan ng sarili na huwag maiyak. Tumayo naman si Sam at naiinis na humarap kay Grayson. Ano bang nangyayari? Bulong-bulungan ng iba sa paligid nila. Nag-iisip ka ba? Can't you see her? Lumala ang sugat niya and she needs a first aid. Tapos gusto mong ituloy ang laro at pabayaan siya? You were the reason that she's here in the first place. Now tell me, kung wala siguro ako dito baka pinabayaan mo na si Sandra, right? Galit na wika ni Sam kay Grayson. Hindi na magawa pa ni Sandra na tumayo at pigilan si Sam sa sobrang sakit ng sugat niya. Sino bang may kasalanan? Siya naman ang sumali at gumawa niya sa sarili niya. Nagpapakitang gilas kasi sa... Hindi na natapos pa ni Grayson ang sasabihin nang sundukin na siya ni Sam sa muka. Napahawak si Grayson sa mukha niyang natamaan at galit na humarap kay Sam. Sam, please! Umiiyak na sambit ni Sandra. Ayaw niyang makitang nag-aaway ang dalawa. Pero mukhang walang narinig si Sam at hindi na humarap pa sa kanya. Pasaway ka pala eh. Nais lang niyang magsaya kasama ang iba. Hindi porket may sugat siya, ay magmumukmuk na lamang siya sa tabi-tabi. Sino bang nagdala sa kanya rito at nagkaganyan siya? Hindi niya sinadya yan at hindi siya nangaabala ng iba. At gusto mo ituloy ang laro? Anong klase ka at hindi marunong maawa? Pinangalanan kang matalino ng ibang tao, pero ang totoo, duwag ka at walang puso. Galit na wika ni Sam na nakakuyom ang kamao. Easy pare, ayaw namin ng gulo. Awat ni Daniel sa gilid, pero parang walang narinig ang dalawa at nagsukatan ng tingin. Pinigilan naman ni Grayson ng iba na huwag lumapit at bigla-bigla ay sinuntok si Sam. Wala namang may balak na umawat sa kanila dahil sa takot na baka sila pa ang madamay. Tahimik lang naman si Raven na nakatingin sa tabi habang inutusan pa ang isa na kumuha ng first aid kit sa tent nila. Ang iba naman ay sobrang nag-aalala, lalo na si Thea na nakatingin lang kay Grayson. Raven, pigilan mo sila, please! Nagmamakaawang sabi ni Sandra kay Raven na lumapit sa kanya.
Pero hindi nakinig si Raven at umupo sa tabi niya at kinuha ang nasugatan niyang paa at nilinis. Raven, wala ka bang balak na awatin sila? Nag-aalala na sabi pa ni Sandra. Titigil ang mga yan kapag pagod na. Ngayon gagamutin muna natin yung sugat mo. Baka magka-infection pa yan. Sagot nito sa kanilinis na ito. Tumigil na kayo. Awat ni Lucas at Daniel sa dalawa. Huwag kang makikisali. Problema ng kaibigan mo to. Hindi ka kasali. Anong klaseng lalaki siyang hindi marunong maawa sa kapwa? Galit na wika ni Sam. Pareho na ang dalawa na may sugat sa labi. Ang ayoko sa lahat, yung pakialamero. Wika ni Grayson. Hindi ako makikialam kung marunong ka lang sana umintindi ng sitwasyon. Andiyan ang asawa mo, nasugatan at ano ang ginawa mo. Natahimik na ang lahat sa narinig. Hindi nila inaasahan na malaman iyon. At ano, andyan ka sa babae mo sumama? Ni hindi mo nga tinanong kung ayos lang ba si Sandra. Sana inisip mo kung anong mararamdaman niya. Sinabi mo pang hindi niya ikakawala yun. Ikaw ba ang may hawak ng buhay niya? Ang problema mo kasi, hindi ka nag-iisip. Inuuna mo ang sarili mong nararamdaman. Anong klaseng asawa ka na sumama ka dyan? Wika ni Sam, saka tinuro si Thea na nakayuko na. Tignan mo ang asawa mo, nasasaktan. Kayo ang nagdala sa kanya rito at obligasyon niyo sana na bantayan siya dahil takot siya sa ganitong lugar. Hindi niyo man lang tinanong kung ayos lang ba siya o takot na siya. Dagdag nito, saka galit na humarap kay Grayson. Isang malaking pagkakamali ang maging asawa ng isang katulad mo at sisiguraduhin ko na hindi na mauulit to. Wika pa ni Sam, saka tumalikod na at lumapit kay Sandra. Humihikbi naman si Sandra at dahan-dahang tumayo habang inaalalayan ni Raven. Naiwan naman si Grayson na hindi makapagsalita. Naikuyom na lamang niya ang kamao niya habang pinapanood si Sandra at Sam palayo sa kanila. Tama na, wala nang palabas. Balik na sa camp. Magligpit na kayo. Umuwi na lang tayo. Sigaw ni Mrs. Madrid. Malungkot naman ang iba na bumalik sa tent nila at kanya-kanyang nagbibihis at nagligpit. Tanghali na nang matapos silang mag-ayos. Hindi na nila nakita pa si Sandra at Sam dahil nauna na ang mga itong umalis. Hindi naman maiwasang magbulong-bulungan ng iba sa narinig. Nalaman nilang asawa pala ni Sandra ang boss nila. Nahahabag sila sa dalaga at hindi rin nila kayang mangusga dahil hindi nila alam ang buong kwento. Kawawa naman pala si Sandra. Hindi man lang siya nagreklamo o nagalit nang dumating si Thea. Napaka-humble niya pa. Wika ni Tala habang naglalakad sila pabalik sa kanilang sasakyan. Tumahimik ka dyan. Andyan si Sir sa likod. Sita ni Johnny. Tumahimik naman ito at naglakad na lamang. Wala sa sarili si Grayson na naglakad pabalik. Nadala lamang siya ng selos kanina nang makita niya ang dalawa. Naiinis siya sa sarili sa ginawa niya. Nais man niyang humingi ng tawad kay Sandra, pero hindi na ito nakita pa at naabutan. Magkaayos pa kaya sina Sandra at Grayson? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.